mananalangin sa Panginoon. Amen. Hallelujah. 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 Salamat, O Diyos, sa iyong dakilang pagmamahal sa bawat isa sa amin. Lagi po naming matanaw ang iyong pagliligtas na ginawa sa buhay namin upang kami ay makapagpatuloy para sa iyo. Salamat ang salita mong mahayag ay mag-ibayo pa yung aming pananampalataya at paggawa sa iyong kaharian. Gamit mo lamang ako, O Diyos. Hayaan mo lahat kami maturuan ng iyong salita. At yung mga salitang iyon ay matuto kaming magsumunod, Panginoon. Pagkat yung tunay na pananampalataya, nagtitiwala, naniniwala at sumusunod. Maraming salamat, Ama. Gawin gumabay at pumanatag kami lahat habang kami naging panatag sa aming pagkakapakinig na iyong salita. Nandoon naman ang iyong pangungusap, Lord. Nandoon ng puso ng bawat isa sa amin ay matabang lupa na ito'y mamumunga ng sagana sa buhay namin. Lalo na po kaming lahat na nasa ministeryo. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ayan, maganda umaga po. Maganda po ba ang umaga? Sarap po matulog. Ano po? Masarap po ba matulog? No, lalo na sa mahilig sa tulog, talaga pong masarap matulog. Pero mas masarap sa presensya ng Diyos. Amen? Amen. At natutuwa po ako na muli ay magamit ng Panginoon. Actually, si Pastor po dapat yung nandito dahil siya po ay pupunta sa main church po. Kaso po ay hindi po nangyari dahil sa lakas ng ulan, hindi po siya nakaalis. Bagamat sabi nga ay may tungkulin siya doon, pero hindi po naganap. Yan ay layo kasi, po. Pero gayon pa man ay niloob ng Diyos na narito siya para sama-sama tayo mag-aral. Amen po ba? Gusto po ba matuto ang lahat? Parang ilan lang yun. Kasi pag pinagsama-sama, pag lahat nag-amen, malakas po yun. Niwala kayo doon? Sige, gusto po ba matuto ang lahat? Amen. Kasi po yung aking paglalahad ng salita ng Diyos ay parang seminar. Parang seminar na lalabas sa atin ngayon. Pero alam ko na malaking tulong to sa ating lahat, hindi lamang sa manggagawa ng Diyos. Alam natin na ang pinag-aaralan natin is Soaring High in God's Favor, mission in mission. Na alam natin na tayong lahat may misyon, hindi pwedeng wala. At isa sa pinaka-tinawag na misyon sa atin ay yung ipangaral ang mabuting balita ng Diyos. Sabi nga, hindi lang ito gawain ng isang pastor, kundi gawain ng lahat ng nakakilala sa Diyos o nagkaroon ng kaligtasan mula sa Diyos. Kung inyo pong babalikan yung mga aral natin nung nakaraang linggo, kay Sheila, napakaganda po. Napakaganda, napakapayak. Pero sabi nga, anumang ganda ng mensahe, kung tayo ay tulog na mga Kristiyano, tayo ay mga tamad na Kristiyano. Sorry po, kasi yun po ang nakalagay din sa Biblia, wag tayong maging tamad. Kung gaano tayo kasipag sa bahay, kinakalikot natin pati kasulok-sulukan. Gayon din, ang pagpapahayag ng salita ng Diyos ay sinabi sa buong sanlibutan ay mahayag ang kanyang salita. Kaya tayo po ay mag-aaral, doon po natin kukunin sa aklat ng Mateo 24:14. Yan. Mateo, Kapitulo 24, talata pong 14. Ayan, malinaw na po. Ayan. Akin pong babasahin at kung may makita po kayo sa ating monitor ay pwede nyo rin pong basahin. Sabi ganito ang sabi, ipapangaral sa buong sanlibutan ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos upang ang lahat ng bansa ay makarinig nito. At kung maganap na ito, darating na ang katapusan. Sabi nyo, darating na ang katapusan.
At kaya yung iba ay ayaw ipangaral, ayaw pang dumating si Lord. Bakit kaya? Nag-aalanganin pa kung kasama siya o hindi. No? Kaya ayaw nating, galugarin ang bayan ng Balete. Ayan. Proclaiming the good news ang natapat po sa akin. Medyo nagkamali lang po ng pagkakasulat dun sa ating binibigay at nakalagay dun ay goodness. Goodness po. Good news po yon, na dahil nasa part po tayo ng mission. So yun po, sabi nga, nabanggit sa mga ilang nangaral dito, sabi sa Roma 10:14, paano naman sila tatawag sa Kanya kung hindi sila sumasampalataya? Paano sila sasampalataya kung wala pa silang napapakinggan tungkol sa Kanya? Paano naman sila makakapakinig kung walang mga ngaral sa kanila? No? Nakita niyo po? So kailangan po tayo. Tayo yung magpuproklama ng kabutihan o ng pagliligtas ng Diyos. Paano nga po? Kaya sabi nung unang sermon ng linggo, nabanggit po ni Pastor, na sinabi sa Isaiah. Paborito niyo po ba yon? Hindi pa. Okay lang. Sabi sa Isaiah 6:8. Okay lang sa ngayon, dapat sa sunod. Pagtapos ito, hindi na. No? Isaiah 6:8. Ano sabi doon? Here? Opa, nawala yung kadugsong, Ate Marley. Ayan, here I am. Send me. Yun po yung sabi ni Pastor. Kamusta kaya tayo? At sabi naman po ni Ate Sheila, may sinabi po siyang, dapat po tayo ay, sabi niyo, ay knowledgeable sa salita ng Diyos. Naalala ko lang ako lagi may tinatandang isa. No? Ang sabi niya, hindi naman tayo wala tayong confidence, kaya hindi tayo nakakapag-share ng salita ng Diyos. Tama ba ako, Ate Shi? Kundi kulang tayo sa kaalaman sa salita ng Panginoon. Paano nga ba mag-share? Kung tamad nga tayong magbasa ng banal na kasulatan o umaten sa gawain ng Panginoon o magpadisipulo kay pastor. Ano po, kaya nga sabi ko, napakaganda ngayon ang ginagawa sa iglesia natin. Marami na tayong dinidisipulo. Diba? Dapat po noon pa. Dapat noon pa dumaan na tayo doon. Pero pagamat naman hindi, no, sa ngayon pa lang, ay matuto po tayong dumaan sa pagiging disipulo. Ayan, napunta po ako sa discipleship. So, ayan, paano maglalahad ng salita ng Diyos? Sa paanong paraan? Dapat creative po tayo. Alam niyo po, ang iglesyang ito, hindi nagkulang na turuan ang bawat isa, hindi lang bawat isa, especially the leaders, kung paano ibahagi ang salita ng Diyos. Kung natandaan niyo po, ang sabi nung unang tinuro ni Pastor dito, teka lang po, kung na dito, ay yung patungkol sa for spiritual law. Parang hindi lumabas. Ayan, for spiritual law. Hingi tayo kay ate, kay Ezekiel. Ito po ha, kung natatandaan nyo, nagtawag pa si pastor ng araw, special day, parang ganon. At ito yung una nating pinag-aralan. Natatandaan po sino nakakatanda. Pero in Tagalog version yata yung kay pastor, ito po ay English. Gusto ko lang maalala ninyo. Na binigyan po tayo ng katuruan kung paano mag-share ng salita ng Panginoon. So, for spiritual law. At hindi lang natapos doon. Kung naalala nyo din, yung mga kabataan, ang sabi doon, magbahagi ng salita ng Diyos ng being creative. Tama po ba? Being creative sa pagbabahagi ng salita ng Diyos, yung makukuha natin yung pansin nila. Kaya naman gumawa sila ng ganito. Wari ko sa jeep to ginamit. Napakatatapang na ibahagi ang salita ng Diyos sa jeep, di ba? Sino kaya ngayon, utusan ko kaya si Mape doon sa jeep, pagsakay mo, kailangan magsalita ka doon. Kaya. Pero nakaya ito ng mga ilang kabataan noon na nag-share sila sa iba't iba pang paraan. Kay Hazel, kung di ako nakakalimot, ay patungkol sa love letter, ang kanyang idea para maibahagi ang
salita ng Diyos. Ganito po yun. Kailangan meron po tayong mga pamamaraan kung paano kukunin ang simpatya ng tao pang makinig sa atin. No, available po ito for only, hindi naman po. Yan po ay mission ng iglesyang ito. Pero sabi nga, ang mga babae, dahil minsan maliit ang bag, gusto natin, kasya sa bag, o medyo nahihiya pa tayo, tinatago natin ating mga props. So, nagpagawa din ako ng maliit. So, ito po yung ginagamit namin sa malabanan. No, sabi nga, ang tawag kasi sa amin sa malabanan ay prayer evangelism. Either doon sa ipipray mo, o i-evangelize mo siya. O pero mong pagsasamahin, prayer evangelism. Na ibahagi mo ang salita ng Diyos sa pamamaraan naman ng tracts. Ito po yung aming hawak. So may hawak kami nito, yung nagbabahagi. Tapos may hawak din po yung binabahaginan. Ayan. Kung okay lang, titingnan nyo po kung ano yung pagtanggap sa inyo, kung saan nyo siya ilalagay na paraan. Dito ba sa paraang ito? O sa paraang ito? O sa paraang sa ulo mo yung for spiritual law na nagkukwentuhan lang kayo. Pero lahat po tayo ay may paraan sa pag-evangelize. Kasi ito po yung puso ng Diyos. Naniniwala po ba kayo? Ang kwento ni Pastora Vicky, sabi niya, tayo lahat lumalapit sa Panginoon. Panginoon, pahingi naman po ng ganun. Panginoon, loobin niyo naman po yung ganitong bagay para sa akin. Pero alam niyo po, nalungkot ang Panginoon. Yun yung kwento ni Pastora. Nalungkot ang Panginoon, lungkot na lungkot siya. Pero may isang bumalik sa kanya sa mga hingi ng hingi o ng lapit sa Panginoon. Mayroong isa na nagtanong sa kanya, Panginoon, ano po ang gusto niyong gawin ko? Hello? Ang gusto ng Panginoon, ang lahat ay maligtas. Pero paano nga ba magkakaroon ng kaligtasan kung tahimik po tayo? Hello? May pamamaraan ng Diyos. Ang sabi ni Pastor, nung siya ay ipangaral ninyo ang salita sa Jerusalem. Ang sabi ang Jerusalem ay ang inyong, nakinig po ba kayo noon? Ay ang inyong pamilya. No, may nakita po ko sumagot. Pamilya, yung malapit ninyong mahal sa buhay. Huwag po kayong makampante na ang inyong mga anak na nasa elementary ay sagutin na ng church. Ay, ligtas yan. Ay, bata pa yan. Langit yan. Hindi po. Kailangan maturuan natin sila kahit sa paraang ganito na kinukwentuhan sila patungkol sa pagliligtas. At ikaw mismo na unang ministeryo ng ang pamilya ay naglalahad ng pagliligtas ng Diyos. Gagawin ko po yan sa apo ko. Di po totoo po yan. Gagawin ko po yan sa apo ko. Kung ano yung ginawa ko sa mga anak ko na paulit-ulit ako nagsesermo ng salvation sa kanila, ewan ko natatandaan pa, at paulit-ulit ko rin silang pinapatanggap sa Panginoon. Ang mahalaga, natatanim ang salita ng Diyos. Hindi po natin trabaho na baguhin ang ating mga anak. O hindi natin trabaho na baguhin ang ating kapitbahay. O yung mga mahal natin sa buhay. Ang trabaho natin, huwag nating ikahiya, ibahagi ang pagliligtas ng Diyos. Yung ikaw lang yung masaya, paano sila? Yung ikaw lang ang pupunta ng langit, paano sila? Tapos sasabihin mo, mahal ko yung anak ko. Mahal ko yung apo ko. Mahal ko yung pamangkin ko. Mahal ko yung pinsan ko na hindi ka nga nagsasalita. Ano ba yung pagliligtas ng Diyos? Hello po. Hello po. Nakakalungkot. No, mas madali pa nating naituturo ang mag-TikTok ang mga bata. Sorry po, masagasaan ay matuwid po tayong lahat. Tuwan-tuwa tayo pag naka-TikTok yung anak natin at maraming views. Pero hindi natin inaalagaan ang spiritual ng ating mga anak. Nalimutan ang pinakamahalagang bahagi ay ang ilahad ang salita ng Diyos. Na kung saan gusto natin paglinggo sama-sama ang pamilya. Dapat sa kabilang buhay, sama-sama din tayo. Amen po ba? Hello, medyo tahimik na, no? Pero okay lang po yan. Ibig sabihin ay
talagang pinapakinggan yung mainam ang salita ng Panginoon, no? At yan po ang alam ko, pag tahimik, nakikinig. Kaya tayo po sa iglesyang ito hindi nagkulang. Ang Diyos ay Diyos ng kaayusan. Tama po ba? At ang sabi, pag ginawa natin yung sinuutos ng iglesyang ito, iyon ay bahagi ng pagpapasakop. Tama po ba? At ang pagpapasakop ay mabuti. Kaya hindi po sabihin, ay, wala na ako ituturo. Paano pag natapos na itong salvation? Patama nag-share na ako. Ano na yung gagawin ko? Nag-spiritual loan na ako. Ano naman ang kasunod? Ang iglesia hindi po nauubusan ng panturo. Tayo lang po ay ayaw magtanong o ayaw nating ituro yung panturo na ibinibigay na iglesia. Pagkatapos po ng ating magtuturo po tayo ng tuklasin. Para tayo organisado, nakikita mo yung paglago ng inyong mga hinahayuan. Darating ba na yung hinayuan nyo, ito agad? Hindi. Ang sabi nga, ang inutos ko sa nila, dalawin. Dalaw, pag-pray. Walang gagawin, walang isi-share, maliban na lang pag nagtanong. Ganun po yung. Tapos hanggang mag-build yung relationship dun sa lugar na yon o dun sa taong binibisita nila at saka po nila ilalahad ang tuklasin. Kaya inuna po ng aking mga kapatid sa Panginoon dahil narinig nila kay pastor, ang Jerusalem ay ang pamilya. Kaya ang inuna nila ay yung sa loob ng bahay nila, which is hindi nila nagagawa nung una. Apay, oo nga, kami hahayo sa iba. Yung anak ko, hindi ko nahayuan. Kaya ako po yung sa leaders ng CGM, nakita nyo doon, pamilya po nila yung hinahayuan nila. At sabi ko, mag-target kayo ng isa lang naaalagaan na ididisipulo mo. Kasi po, ang pangangaral ng salita ng Diyos, hindi po natapos na tumanggap sila. Huwag po tayong maging masaya sa ganun lang. Kundi sabi, patapos silang makonvert into Christian family, gawin mo silang mga alagad ko. Marami pa ang nagdadahilan sa bahaging ito. Ano pa ba naman yung Kristiyano? Tsaka yung disipulo. Pero lang namang may sa huli. Di ba? Hindi po. Malaki ang kaibahan ng isang Kristiyano pag dumako ka sa pagiging disipulo. Matatawag ko po ito na yung working out your salvation. Hindi tapos yung naligtas ka lang. Kundi i-work out mo, ano pa? Ano pa yung dapat kong gawin habang ako'y naghihintay sa pagdating ng Panginoon. Kaya hinamon ko din sila na magkaroon ng isang inaalagaan. Sabi ko, kahit nasa pamilya nyo, pwede. Wala na po tayo dadahilan. Andito na lahat yung sasabihin nyo. Andito na lahat ng talata. Walang Bible na dadalhin kasi nga bago sila. Andyan din sa loob na yan. Paano yan pag natapos yan? Sister Alma, ano na naman ang kasunod? Meron pa rin pong kasunod. Di ba? Ang sabi, ito yung aklat ng Santiago. Ito na yung pagharap sa hamon ng buhay nila. Hindi natatapos. Kailangan nga lang po maging organisado tayo para makita natin yung paglago nila. No. Nakukuha po ba? Pagkatapos niyan, Sister Alma, ano naman kasunod? Nagbigay po ang main church ng MIP 1. Nandoon ang lahat ng inyong tatalakayin. Ang hinihingi na lang ng Diyos ay yung respond natin. Yung resulta ng ating pinag-aaralan ngayon, pwede ba makakuha ng turo niya, Sister Alma o Pastor? Asan po yung kasunod ng Santiago? Mayroon po. Hindi po matatapos dahil ang ibinigay na MIPI, kung di ako nagkakamali, ay 3. 1, 2, 3, bukod pa yung ministry path. Alam ko po yun, no? Na ibinigay ng panahon pa ni Pastor Frank, pero hindi nagagamit. Pero ngayon, ay nagagamit na ng maraming chapter ng Sampalok ng Pastor Paul at si Pastor Milky ng Bustos, nagagamit na. Ginagamit nila maging sa kabataan yung MIP1. Kaya nga lang, hindi dahil instant siya na pagtuturo o ituturo, tingnan nyo pa rin po yung mga talata. Minsan po ay meron ding nagkakamali. No? Hindi naman po pag sinabing instant na, pagpunta mo doon ay ito na, instant na. Madali na itong ituro, di ba? Siyempre, lalapatan din natin ang mga testimony natin sa ating pag-aaral. So, yan po yung mga kailangan natin, no?
na gawin natin, maging creative tayo at mahamon natin yung ating mga kasama sa ministry. Maging sa iglesyang ito, huwag po kayong manatiling nakaupo. Gumawa po tayo ng paraan na magamit tayo ng Panginoon. Kahit kay pastor kakusapin nyo, si Brother Alex lumapit, Pastor, yung kumpare ko, puntahan nga natin. Nasabihan ko pupunta ako puntahan po natin. Diba? Yun yung taong nagmamahal, may malasakit. Diba sabi ko nga po nung unang ako'y nakakilala sa Panginoon, ang ginagawa ko dahil hindi ako marunong noon, dinadala ko siya kay pastor. May trabaho ko sa IMI, tapos may dala akong bisita, dadalhin ko sa bahay ni pastor, malapit lang kasi yung bahay ni pastor sa amin, Pastor Donnie. Doon ibabahagi niya ang salita ng Diyos. Hanga po ko kay Pastor Donnie. Wala po siyang pinalalagpas na tao. Basta may nakausap, mayroon pong maliligtas. Nakaluluwa. Magtatahuman yan, magtitinapa, mag-iisda, wala pong lusot sa kanya. Basta nakausap niya, may salita ng Diyos na pinapasok at napatatanggap niya. Nakakainggit. Ako pinainggit. Sabi ko, Lord, gusto ko din ng ganun. Hindi gift kasi talagang, hindi siya gift Kasi kailangan talaga na ibahagi natin ang salita ng Diyos. Kahit nga sa maliit na paraan, tinuturoan ko sila na yun lang sabihin mong mahal sila ng Diyos. Mag-uumpisa ng magtanong. Uy, mahal ka ng Diyos. Uy, samba ka. No? Kaya tayo mismo din na mga leader ang magkikreate ng sipag doon sa ating mga kamanggagawa. Pag nakikita nila na tayo ay ganun kasigasig, magiging ganun din sila. Hello? Ayan. Salamat po. Nanawa po ay dun sa aking ibinahagi na pamamaraan ng pagbabahagi ng salita ng Diyos ay mayroon po tayong malaking napulot. Kung tunay kayong nagmamahal sa inyong Jerusalem, sa inyong mga pamilya, mahal sa buhay, tita, tito, kung sino pa man yung malapit nyo sa buhay, unahin nyo sila. Sabi nga ni Pastor, gamitin nyo yung pusa, gamitin nyo yung aso na magbe-birthday. Tapos, imbitahan sila at magkwento ng kaligtasan. Diba? Pag maramihan, ito yung gagamitin nyo, maramihan. Diba? Pipili lang kayo kung ano yung gagamitin nyo para makuha lang yung mga kumari natin, kaibigan natin. Baka kaibigan lang natin sa kainan, sa galaan, kaibigan. Hoy, ang totoong kaibigan, ang kaibigan dinadala sa Panginoon. At dinadala ang salita ng Diyos sa Kanya kasi kaibigan mo siya. Maliwanag po ba? Wala pong kaibigan na hanggang pasyal lang. Hanggang kainan lang. Hindi yun kaibigan. Kasi pag kaibigan, alam ko minamahal. At pag minamahal ang kaibigan, ibinabahagi ang salita ng Diyos dahil gusto mo magkasama kayo hanggang langit. Ang tahimik. Pero salamat. Hallelujah. Ang sarap ng tahimik ninyo. Nawa po ay pag nabugbog kayo ng salita ng Diyos, may resulta namang maganda, na gagawin nyo at hahakbangan ninyo na hindi na tayo mga Kristiyanong pipe. Hindi na tayo pipe. Kahit konting salita lang, di ba? Nasabi natin, mahal ka ng Diyos. Hanggang sa pwede ka bang ipanalangin? Napakalaking bagay ng panalangin. Sabi nga ni Pastor at sabi ko rin, hindi yan tatanggihan ng tao. May panalangin. Maliban na lang pag kilala ka nila. Pastor ka at masyadong yakap na yakap ang kanyang nakagisnan. Ay, hindi na po, Pastor. Ayos naman po ako. Ayan. Pero sabi nga, wag naman natin ipagpag yung ating mga paa. Di ba? Kundi magpagpag tayo ng panalangin para sa kanila na dumating din ang pagliligtas sa tahanang iyon. Ayan. Yan, sige na nga. Punta na tayo dun sa proclaiming the good news. Sabi ng Isaiah 61:1, ang Espiritu ng Panginoong Yahweh ay sumasa akin, sapagkat ako'y kanyang hinirang. Sinugo niya ako upang dalhin ang magandang balita sa mga inaapi, upang pagalingin ang sugatang puso, upang ipahayag sa mga bihag at mga bilanggo na sila'y lalaya. Ayan. Sabi, dadalhin. Sa akin Espiritu, dadalhin niya at isinugo siya, dadalhin ang magandang balita. Ang sabi sa Lucas 4:18, ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga mahirap ang magandang balita. Ang sabi pa, isinugo upang
ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakakita. Hindi lang po si pastor. Noon, parang noong unang-una dito, parang ang tingin natin, kahit ako, iyon ay trabaho ng pastor. Siya ay humayo. Kahit nga nanay ko nung nabubuhay pa siya, dapat si pastor hayo ng hayo. Kasi, nasa mga isda ang pera. Kasi umalis siya sa kumikitang malaki na trabaho. Ngayon, pastor siya. Nasan ba ang pera? Nasa bibig ng isda. Diba? Ibig sabihin, mamalakaya tayo ng kaluluwa. Pag masipag mamalakaya, edi pagpapalain ka din. Kung tamad ka, edi kaunti lang. Pero may katotohanan naman po yun. Pag-uusapan yun. Pero hindi po tayo para sa pera. Amen. Hindi tayo para doon. Ito yung pinapaingatan sa amin ng aming tagapagturo sa online, ng aming internship pastor. Kaya meron pa kaming reporting sa budget. Pero gusto ko po yun, na nagre-report din patungkol sa pamimera para maingatan natin ang ating mga sarili sa pagiging greediness. Sabi naman sa Roma 10:15, at paano makakapangaral ang sino man kung hindi siya isinugo tulad ng nasusulat? O kay gandang pagmasdan ang pagdating ng mga may dalang magandang balita. Woo! O kay gaganda ninyo. Diba? Ito paborito to ni Pastora Judith Guerra. Alala niyo po ba si Pastora Judith Guerra? Pero ang sali niya ay, o kay gaganda ng mga paa. Diba? Diba ang paa ni Pastora Judith? Alam niyo na, diba? O yun. Kaya sabi niya, maganda ang paa ko. Sapagkat ito'y may magandang hatid na magandang balita. Oh, tama naman. Kahit anong ganda ng paa mo. At paa ka ni Birheng Maria. Diba? Kaganda daw kasi ng paa ng Birheng Maria. Wala pa rin. Maliban, niya sabi, ang dadalhin ng mga pang-iyan ay ang magandang balita ng ating Panginoon. Hello, hindi na tayo gossiper, a worshiper, at ang dinadala ay ang mabuting balita ng Diyos. Hindi ang galing natin sa bagong balita sa kapitbahay. Pero yung magandang balita, hindi natin maibalita sa kapitbahay. Pag siya naghatid ng sariwang balita, anong tawag doon sa mga marites? Anong latest? Yan. Anong latest ngayon? Di ba? Pag hinatiran ka ng latest ng kapitbahay mo, hatiran mo din siya ng good news. Hindi, ay talaga? Para nga. Nakita ko nga. Ang galing nating tumugon. Tayo yung nahook. Hindi tayo yung nakabingwit. Tayo yung nabingwit. Kaya hindi po tayo mga chismosa. Hindi tayo ay mayroon ng magandang dalang balita sa ating mga kapitbahay. Bakit sinabi na ipangaral o iproklama ang magandang balita? 100% may magandang dulot. Walang kaduda-duda. 100% maganda ang dulot ng salita ng Diyos. Ngayon, ano yung ating ipapangaral? Siyempre, ang una ay, nag-aaral tayo kanina, ang kaligtasan. Unang-una ay kaligtasan ng ating ipapahayag. Ipahayag ang ebanghelyo ng kaligtasan. Sabi sa awit 96, 2-3, awitan natin si Yahweh, ngalan niya ay sambahin, araw-araw ang ginawang pagliligtas ay banggitin, araw-araw. Sabi, banggitin ang ginawa niyang pagliligtas. Kahit saan, ayan, sabi pa, kahit saan, ipahayag na si Yahweh ay dakila sa madla, ay ipahayag ang dakila niyang gawa. Diba? Sabi ni Pastor sa Ecclesiastes ba yun? Napapanahon man o hindi, ipangaral natin ang salita ng Diyos. Hello. Laging isang oportunidad na may makausap kang hindi mananampalataya. Pero ako pong ginagawa ko ay muna ay bridge. Kasi meron po akong
sa Malabanan, nung mag-birthday yan, may nakausap akong lalaki. Hindi ko pang alam pangalan, pero nagkakakuha na kami ng pagkukwentuhan hanggang sa i-bless niya ako ng baboy, isang malaking baboy. Hindi kayo nagulat, ano? Malaking baboy, binigyan ako, nakatali. Yung langka, ang baboy pala tawag nila doon. No? At least may natutunan ako, baboy pala yung tawag nila. Gusto mo ba nun? Sabi ko, ay masarap po yan. Di ba ganun tayo? Hindi mo sasabihin, buti na lang nakain ako, hindi ako sinungaling. Ano? Pag di ka nakain, huwag mo sabihin, ay ang sarap po niyan. Di sinungaling ka. Dapat din totoo po. Ang sarap po niya, lalo na pag nilagay niyo po ng dilis. Pero yung gusto ko yung dilis, yung naiprito na. Kaya kwentuhan kami. Ano? Tapos ang pagdating ko uli ng Merkules doon, nandun siya sa kalsada, batian kami. Ganyan kami, Duterte. Ayan. Kumusta? Ayan. Tapos inalam ko siyempre yung pangalan niya, hindi ko alam pangalan, hindi ko na itanong. Si Karapi. Sabi ko, ang galing. Ano, doon muna, build natin. Tapos sumunod na, nakita naman kami, baka naman, meron kami Bible study. Sa susunod, kasama na natin siya. Pag meron tayong nakausap, pinakamahalaga pa rin, isulat ang pangalan. Pagkasulat ng pangalan, dalhin sa panalangin. Wag lang yung nakasulat lang, wala kang ginawa. Ano malaga ng sulat? Tinanong mo pa yung pangalan. Anong pangalan niyo po? Diba? Tapos ano gagawin mo doon? Ikikip mo lang? Hindi. Ang gagawin natin doon, bababari natin sa panalangin. Even our Bible study, hindi po yan dapat nawawala sa panalangin ng mga leader. Hello, mga leader. No? Even yung ating hinahawakang area, hindi nawawala sa panalangin. Baybayin mo na lahat ng pangalan nila kung kilala mo sila. Maganda po ang dulot nito. Amen? Una, ang hatid ng ebanghelyo ay kaligtasan. Kaya wag po tayong magsawa na ihayag ang pagliligtas ng Diyos. At ikalawa, bakit kailangan ipahayag ang good news? Ang ipahayag ang ebanghelyo ng kapayapaan. Kanina nabanggit yung Prince of Peace, di ba? Nabanggit yon. Kasi ang ebanghelyo ng Diyos may hatid na kapayapaan. Naniwala po kayo? Dati hindi kayo payapa. Ako nga, Kristiyano na, nasa loob na ng iglesia, hirap na hirap matulog. Tapos Kristiyano kasi sinasabi mo, di ba? Sinasabi ko, Kristiyano ako, sasabi ko, may Diyos ako, di ka na makatulog. Hello, meron ba hindi nakakatulog dito? Ano po, pag meron kang kapayapaang mula sa Diyos, grabe, ang sarap ng tulog mo. Pero may babangon ka pag devotion na. Kahit anong sarap ng tulog mo, babangon ka pag prayer and devotion mo na. Amen po ba? Baka sabi, sarap matulog. Salamat Lord, binigyan mo ko ng masarap na pagtulog. Sinarapan mo nga. Nawala na yung pinakamasarap na ating pakikipagtagpo sa Panginoon. Sabi sa Isaiah 52:7, o kay gandang pagmasdan ng kabundukan, ang sugon dumarating upang ipahayag ang kapayapaan at nagdadala ng magandang balita. Diba? Sabi nga dun sa Nahum, paraphrase lang po, sabi, dumarating na ang tagapagligtas, o dumarating na ang naghahatid ng magandang balita, nasa daan na, upang ipahayag ang kapayapaan. Grabe. Ang tao ngayon, sa totoo lang, ang tao ngayon, kakaunti ang kapayapaan. Maraming tao ngayon, wala nito. Kaya tayo yung kailangan na magbahagi nito sa kanila. Kasi yun yung kulang sa kanila. Puro sila pag-aalala. Puro sila pagkukumaho kung paano mabuhay. Kasi parang ang buhay nila dito lang. Dito lang sa lupa. Nawa, hindi tayo ganun. Na ang buhay natin ay natatapos lang dito lang sa mundo. Na walang layunin sa buhay. Kundi ang layunin natin ay ibahagi ang magandang balita ng Diyos na may hatid na kapayapaan na hindi mabibili kahit gaano kakayaman. Kahit ang ganda-ganda ng kama mo. Di ba? Wala kang kapayapaan, di masarap ang tulog mo. Pero kahit ngayong kama ko, ilang beses na akong sinugatan,
Malaga nakakatulog ako. Yeah. Dami na sugat ko sa tuhod, sa gilid. Dahil kada bangon ko, ang ganda ng kama ko. Ang daming siwang-siwang na kahoy. Pero pinakamaganda, sabi pa rin ni Hana, nung pinatotoo niya na napuwing ba yung mata, buti may isa pang mata. Kaya sabi ko, buti, kahit ganun kama ko, sarap naman ang tulog ko. Amen. Sabi pala, ang dami pala dapat ipagpasalamat sa Diyos. Tayo napupuno tayo ng reklamo maging sa gawain ng iglesia. Nagre-reklamo pa tayo. Bakit ang daming ganun? Ba't ang daming ganito? Sabi natin, ba't ang daming gawain? Pwede naman ako'y ganun lang. Diba? Pero ba't ginagawa ang maraming gawain sa iglesia? Para din sa inyo yun. Ba't ang daming bigayan? Yan, darating ang August. Ba't ang daming bigayan? Tandaan nyo, pag hindi kayo generous na tao, mahirap sa inyo magbigay. Mahirap sa inyo magbitaw ng pera. Kasi, iyon ang palatandaan na hindi ka generous na tao. Hello? Nawa yung palatandaan na yon, nakikita na, ay, di pala ako generous. Huwag mo sasabihin, ganun ba yon? Pag ganun. Pag ganun yung ugali natin, hindi tayo yung tinatawag na teachable heart. Lahat po tayo galing sa ganun. Ba't nga ba ang daming bigayan? Diba? Nagkataon pa ang August natin, ang daming okasyon. Birthday ni Sister Alma. Diba? Birthday ni Pastor. Anniversary ni Sister Alma at ni Pastor. Anniversary ng church. Buti na lang yung apo ko, July. Hindi, nagkapatong-patong na. Ay, sabi, ipunin na natin lahat sa August para maganda. Si Grace yata nagsabi nun. Tapos si Alan, August din. Pero kaya nga sabi, yung August daw, ano sabi ng mga nasa mundo? Oo, parang paubos, ano? Hindi, pero sa atin, pagpapala. Diba? Araw-araw, pagpapala. Amen po ba? Pagpapala, hindi tayo nauubusan. Lagi meron at meron. No? Kasi sabi nung isang, nung Miyerkules, sabi ko, mayaman ako ngayon. Hindi ako nagsasalita walang pera. No? Sabi ko, mayaman ako ngayon. Ganun po dapat na sinasabi natin, kahit hindi naman walang pera eh. Meron eh. Hindi nga lang malaki. Oo. Kaya may hawak ka na 20, 50. Pera pa din yun eh. Kaya sinasabi ko, mayaman ako. Ano, pag medyo ganun yung akin tayo, mayaman ako. No? Ang Diyos kailanman, hindi tayo pababayaan. Kung may tinuturo man sa atin, maganda yung tinuturo. Isa kasi ayaw natin na maging matiisin eh. Gusto natin, puro sarap. Kaya puro tayo reklamo. Kaya instead na nauna ang Diyos, nauna yung paghanap ng sarap kaysa sa sarap ng presensya ng Diyos. Amen. So, sabi nga, kaligtasan, ang kasunod kapayapaan, at sabi ay, pinutol ko na kasi baka humaba ako. Yan. Ang katlo ay, ipahayag ang ebanghelyo ng kaharian ng Diyos. Lagi kong panalangin, Lord, sa lugar ng bayan ng Balete, maisulong ang iyong paghahari. Kasama ang mga manggagawa, mananampalataya ng iglesia ng CGM. Na huwag silang tahimik. Diba? Kundi ano, mag-ingay. Diba? Sa Itbulaga, maririnig yung, manahimik, mag-ingay. Diba? Pero tayo para doon tayo sa mag-ingay. Minsan nga, praise and worship na tahimik pa din eh. Hindi ko din alam kung bakit. Dahil nalagay na rin sa utak, kahit daw hindi magpumalakpak, basta nasa puso si Lord. Pag ikaw ba naman sayang-saya, pag hindi ka nakapalakpak, ano? Kaya malalaman mo kung yung tao masaya o hindi. Ayan, siguro sasabihin naman, Sister Alma talaga. Pag hindi pumapalakpak. Di ba? Hindi ko rin nakakalimutan yung palakpak ni Sister Lily. Hanggat masakit ipalakpak. Iyan ang palakpak niya para sa Panginoon. Dumampot tayo na magagandang dadamputin ng pangangaral ng ating mga kapatid. Di ba? Hindi naman totoong busy. Ayaw lang. Ano? Nakay Sheila yun. Pangalawa ko. Hindi walang confidence. Kulang lang sa kalaman ng salita ng Diyos. Tayo,
Para maisulong ang kaharian ng Diyos, hindi lamang si pastor. Ulitin ko, hindi lamang si pastor. Andyan si pastor para umalalay. Kung wala talaga kayong kaalaman sa salita ng Diyos, sasama si pastor sa inyong mga gustong puntahan. I-schedule niya yan. Amen po ba? Hello? Kaharian ng Diyos. Ang sabi ng ating Panginoon, Mateo 4:23. Nilibot ni Jesus ang buong Galilea. Nagturo siya sa mga sinagoga at ipinapangaral ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Ayan. Nilibot niya at sinabi, ipinangaral ang paghahari ng Diyos. Diba? Kaya nga mayroong di ba parang pasok naman yun? Jesus reigns. Diba? Jesus reigns. Diba? Pag sabihin ng reigns, maghari ka. Jesus, maghari ka. Jesus, maghari ka. Hindi, ikaw pa rin yung hari. Pag ayaw mong umattend, di ayaw. Pag umulan, hindi. Pag uminit, hindi pa rin. Mainit eh. No, wala kang paglagyan, di ba? Lagi kong sinasabi sa discipleship namin, ang lalagay natin sa ating isipan, napakalaga ng mindset sa isipan, ay yung laging paraan. Huwag yung dahilan. Dahil ang taong ayaw talaga, hindi mauubos ang dahilan. Pero ang totoong nagmamahal at sumusunod at disipulo ng Diyos, lagi siya sa paraan. Lagi siya sa paraan. Walang payong, manghiram ng payong. May kapote, walang payong, may kapote, gamitin ang kapote. Hello? Alisin na po natin, tagal na natin nakaupo dyan eh. Ang tagal na natin dito sa iglesyang ito eh. Minsan, pag binigyan pa tayo ng assignment eh, ang tagal pa kumilos. Pero mahal ang Diyos. Sabi nga ni Lelen, kung talagang, kung mahal mo talaga ang Diyos, di ba? O hindi ka nakakalimot sa Diyos. Bakit nakakalimot ka magbasa ng Biblia? Di ba? Bakit ka nakakalimot mag-pray? Mahal mo pala ang Diyos. O may takot ka sa Diyos. O di ka nakakalimot sa Diyos. Bakit di ka nagpe-pray? Pag maayos ang pakiramdam, nalilimutan ng pray. Pag masama ang pakiramdam, umiiyak sa pray. Hello? Ang Diyos po, hindi natin maluloko. Maaaring maloko mo ang leader mo o si pastor, nasabihin mo na nagpe-pray ka pa. Sabihin mo ng totoo para natutulungan ka ni pastor. Nasasabihin, si Ishel, Panginoon, sa mga oras na ito ay nakabangon na din, nananalangin siya, Panginoon. At pagkatapos siya manalangin, ay siya ay nagdi-devotion na. Di ba? Ewan ko lang po kung may resulta yung aming panalangin kay Esther Babet. Dahil nagbukas siya, hindi siya consistent sa panalangin. Nag-request siya, panalangin na maging consistent siya sa panalangin. Kaya pagbangon ko pa lang, naglalakad pa lang ako, Esther Babet na ang binabanggit ng aking bibig. Esther Babet ay gising na, Panginoon, gisingin niyo po siya sa pangalan ni Jesus, gisingin niyo po siya na siya po ay manalangin, labanan niya ang gawa ng laman at ipaalala mo po yung kanyang bersikulo na sinabi sa aklat ng Timoteo 6:12 na makipagbaka siya, na mabuting pakikipagbaka ng pananampalataya dahil doon siya tinawag ng Panginoon. Diba? May resulta ba? Meron. Malaki ang nagagawa ng panalangin at malaki din ang nagagawa ng pag-amin. Mamin tayo. Wala naman po masama. Ako nga po talaga, pag itatayo ng Panginoon, nandun ako sa panginginang pisikal. Tapos nadagdagan pa, nanghihina lang ako pisikal, kahit sabihin natin puno ng panalangin. Kaya, hilang-hila ako. Tapos nag-cramp pa lahat yung aking binti. Tapos nagkaroon pa ng banggaan. Lalo na akong hilang-hila. Nagbanggaan pa, no? Yung nangyari, ang tagal-tagal bago maayos, 12:00, gising pa nga ako. Grabe. Pero Lord, nagpahayag sa akin ng Panginoon doon sa akin being grateful. Diba? Sabi ng Lord, sa mga sitwasyong iyan, lalo kang sumulong. Hindi umurong o manghina, kundi lalo kang maging matapang para sa Panginoon. Amen. Hello, paano natin papayag ang pag-ahari ng Diyos kung sa atin hindi tayo pinag-aharian ng Diyos? No? Hari. Nakita niyo yung salitang hari? Dapat siya talaga yung hari.
pag siya ang hari ng buhay mo, lahat ng utos niya hindi mo binabali para sa ikabubuti mo. Hindi po dapat binabali ang salita ng Diyos para sa ikabubuti mo. Sabi nga sa gospel, sa Lucas, sabi kahit saan sila magpunta, ipinapangaral nila ang mabuting balita ng Diyos. Kahit saan mapunta ang Panginoon, sama mga alagad, pinapangaral ang mabuting salita ng Diyos. Sana mayroon tayong ganun na hindi fighting spirit eh. Hindi yun maganda yung salitang fighting spirit, kundi meron akong banal na espiritu ng Diyos na gumagawa sa akin para ako ganito din. Pag saan ako pumunta, nangaral ako ng salita ng Diyos. Kaya naman yung ating mga kamanggagawa, kasunod natin. Diba? Kasi nakikita sa atin. Hello? Wag tayong hahanap ng mga katangian sa ating mga kamanggagawa na mismo sa atin ay hindi rin naman makita. Hello? Mahilig tayong mamintas no? Pintasan natin, pintas. Dami natin pintas. Sabi ko nga sa inyo, sinabi ito na isang pastor, kung ano yung lagi mo nakikita sa kapwa mo, o sisain mo, nasa iyo yun. Hello? Nasa iyo yun. Okay, kaapat. Marami na tayo natututunan. Nako, sigurado ko, full pack ang church natin sa mga susunod na buwan. Di ba? Dahil meron ka ng kaluluwa. Si Yasmin, may dala siya. Si Yasmin ay bago pa lang na kaibigan ni Ishel na dumalo dito. At nabagay na ng salita din ng Diyos, bagamat siya pala ay may pagkakilala na. At least nalinawan pa din siya sa pagliligtas ng Panginoon. May akay na siya isa. Diba? Kung kaya tayo mag-isa-isa, o diba? Ay sigurado ko, ay magkukulang ang silya. Amen. Amen. Nagbubunga ang ating evangelism. Ang head evangelism, namumunga. Patuloy pa na gawin ng Diyos na mamunga ito. Bagamat may problema lang sa ngayon si Banji kasi bedridden yung kanyang, hindi ko alam kung nanay o biyanan. Nanay. Ayan. Pero patuloy natin dalawin. Huwag tayong hihinto. So yun po, ang kasunod ay ipahayag ang ebanghelyo ng biyaya. Sabi nga biyaya. Lahat ng ginagawa natin o nagagawa natin, biyaya ng Diyos. Biyaya po ng Diyos. Sa totoo lang, hindi madali ang tagapanguna. Kaya kung tayo may tinatawag na Paul, Timothy, ikaw na Timothy, hindi naman si Timothy lang may kasalanan. Mahalin niyo yung mga Paul ninyo. Hindi madali yung trabaho niya. Kung ikaw, pabigat pa, kung hindi ka nakakapagbigay inspirasyon sa Paul mo, ay digat pag si Ate Lily nandito at wala si Isheli, di ba sabihin walang lungkot sa loob ni Ate Lily? Meron yan. Wala lang lakas na loob. At Ishel, ba't ka naman pala absent? Hindi ka maging panayo ng iyong pagdalaw. Naiinggit ako kay nainggit na tuloy. Pero tamang inggit, spiritual. Napagkainggit. Biyaya ng Diyos, lahat ng nagagawa natin, hindi mo lakas yan. Biyaya ng Diyos yan. Sabi sa Gawa 20:24, subalit walang halaga sa akin ang aking buhay, magawa ko lamang ang aking tungkulin, ang matapos ang gawaing ibinigay sa akin ng Panginoong Hesus, ang pagpapahayag ng magandang balita tungkol sa kagandahang loob ng Diyos o biyaya ng Diyos para sa tao. Walang halaga. Ganun na ba tayo? Ganun na tayo ka-risk para sa gawain ng Panginoon? Talaga namang mamatay sa mabuhay. Iyon po yung kaibahan nun ng Kristiyano sa disipulo. Ang Kristiyano na-convert lang. Kristiyano siya, nasa Christian world siya, para yun sa mga nasa mundo, pag bininyagan yung anak nila, welcome to the Christian world. Ganon din tayo, pag na-convert tayo, tumanggap, welcome to the Christian world. At tapos, welcome para sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Hindi natapos doon. Tayo,
Dahil sa biyaya ng Diyos, sa papaganda tayo, hindi sa papangit. Pero paano gaganda ang buhay Kristiyano kung tayo ang dami-dami nating katwiran? Tapos, yung katwiran na yun, napakaganda naman pakinggan. No, nagkaroon ng sharing sa music, pero maganda pakinggan. Pero dapat makita natin, alin yung maganda doon. No? Di natapos mga namumula na, may umiyak na. Di ba? Maraming papanig doon sa madali. Tandaan nyo, laging maraming papanig sa madali. Kasi Kristiyano ka, hindi ka disipulo. Pero pag disipulo ka, marunong kang pumili ng tama na kahit mahirap yun ang pipiliin ko. Hindi dahil marami kami na umaayon doon sa isa, maganda nga naman, na dapat hindi napapabayaan ng responsibility. Dahil tayo may pamilya. Ikaw, kaya mo. Pero natutuwa ako sa aking mga anak na nagbigay ng linaw kay Jap. Bagamat may nasabi si Bunso na, masyado kang kampi doon sa isa, halata. Sabi ko, kasi ganito yan, anak. Doon ako sa biblical, ayoko sa practical. Hello? Minsan, wala na yung biblical natin. Pag may nakinig tayong magandang practical, na tama naman, ayon sa emosyon mo at hindi sa pananampalataya mo, doon ka. Hindi lahat ng majority tama. Kahit nag-iisa ka na, doon ka mag-stand. Kahit nag-iisa ka na. No? So, mami naman si Jap, nangangalat kasi niya sa tangway. Binanggit niya lahat. Na tama. Malaki ang tulong na nangyari na yon. Mindset nga naman. Pag may mindsetting tayo sa paglilingkod sa Diyos, pag ano ang sa Diyos, hindi mo nanakawin. Pag ano ang sa Diyos, Kanya yon, hindi mo babawasan. Dadagdagan mo pa. Ayaw nyo, no? Pero pag dadagdagan sweldo, gusto nyo. Dadagdag ng pera, gusto nyo. Pero dadagdagan ng gawain ninyo, ayaw nyo. Diba? Ako nga, sa totoo lang, sabi Pastora Ana, mag-enroll pa kayo. Sabi ko, mag-enroll pa kayo. Naka-enroll na ako na internship. Mag-enroll pa daw. Sabi ko, praise the Lord. Hindi ako na-make. No, pero sinabi niya, mag-enroll kayo. Yan, ako na-make. Sabi ko, Lord, paano kaya yun? Kaya pa ba ng utak, di ba? Di ba? Meron pa tayong Merkules, meron pa tayong Webes, meron pa tayong Biyernes, lahat na meron na. Walang katapusang meron para sa Lord, pero hindi pwedeng bawasan, pwedeng dagdagan. Hello? Na? Huwag na meron ng ganito may Bible study na. Paano naman tayo masuka-suka na dyan? Wala po nai-impatyo sa pagkain ng salita ng Diyos. May impatyo po dun sa unlimited na kinakain natin sa May impatyo na, may sakit pa. No? Kaya ayaw ni Jap ng unlimited, lugi siya. Diba lahat tayo, biyaya ng Diyos. Kaya tayo gumagawa, hindi sa ganang galing natin. Lagi sa biyaya ng Diyos. Lord, turuan mo ako. Pag binigyan ka ng ministeryo ng Panginoon, lagi mo yung dulog sa Panginoon. Ngayon may tinuro sa aming maganda si Pastora Ana. Patungkol sa ministry din yan, bago pa siya. Lagi nyo itaas ang inyong mga kamay. At ipanalangin ang mga kamay na yan na makapag-ministeryo sa mga tao. Kaya ngayon, kasama na siya. Dati naman kasama nawala. Ngayon, kasama na. Lord, mga kamay na ito, tulungan mo na mag-ministeryo sa aking kapwa. Ganoon naman ang disipulo mas mahalaga ang kapwa kaysa sarili. Kaya malaki po yung kaibahan nun, yung disipulo at saka Kristiyano. No? Kaya panilangin mo yan. Sabi pa, dapat kayo mga magiging pastor, sabi pa naman. Dapat nagpa-fasting kayo, weekly. Hindi lang yung monthly nyo dyan sa church. Weekly. Mindset. Pinairal ko mindset. Weekly, nagwi-weekly fasting. Napakahalaga. Mindsetting. Kaya nga yun yung nabanggit sa Roma 12. Pasensya na, nababanggit ko yung mga karanasang ito kasi ang laking tulong. 12:2, no? Magbago na kayo ng inyong pag-iisip. Kasi pag bago to, iba na yung magiging laman ito. Itong gagawin ko. Itong una ko.
Ito ang dapat. Yun ang tatayuan mo. Diba? So, yun po yung sabi niya, meron ng ganoon. Papray ang kamay lagi. Papasting weekly. Tapos ano pa ba yung sinabi niya? May sinabi pa siya. Sabi ko, dapat lahat ng pastor ay nag-i-speak in tongues. Paano kung hindi? Diba? Paano kung hindi? Di wala man nasagot sa aming grupo kasi lang kami yung nag-aaral sa Sabi ko, lahat pala nag-i-speak in tongues. Kasi tinatanong, sino hindi nag-i-speak in tongues? And walang tumaas kasi hindi ako marunong sa cellphone yung may tumataas ng kamay dun eh. Di ba? Hindi ako marunong nun. Tapos meron pa yung may lumalabas na lobo kasi may birthday doon. May lumalabas na lobo. Lord, talagang hindi ako magaling sa cellphone. Pero iyon pa, isa pang pinapaaral sa amin. Dapat daw ay magaling kami sa laptop. Kaya unang requirement sa amin sa nag-aaral ng pagpapastor, laptop. Grabe, sabi ko dati notebook lang. Laptop na. Nagiging pa notebook. Madali-daling bilhin, yung laptop. Sabi, pag-pray nyo na kayo magkaroon ng laptop. Amen. Siyempre, amen ka. Lahat kayo magpapastor doon sa na yun di lahat sasagot, amen. Amen. Napakaganda. Biyaya ng Diyos, kaya tayo nakakagawa. Biyaya ng Diyos, kaya tayo nakakapagturo. Sino ba naman tong almang ito na hindi mo akalain na magamit ng Panginoon? No? Na ang laging tingin ko noong araw sa sarili ko ay napakaliit. Napaka-bio-bio. Di ba? Lagi ang magaling si ate. Lagi ang magaling si ate. Ganun ako noon. Lagi si ate ang magaling. Si nanay, lagi si ate ang magaling. Si Buso, hindi. Pero mahal ako ni nanay. Mas mahal naman ako ni nanay. Pero mas magaling si ate sa kanya. Pero ako yung mas mahal. Di ba? Makita natin yung pagmamahal. Minsan, nataranaw pagpatay na yun. Tama ba? Dapat tanawin nyo na hanggat buhay. Pagpatay, wala na. Di ba? Sabi ko, naalala ko si nanay. Nung elementary pa lang, lahat ng pambahay ko, terno-terno pa. Terno sando, terno short. Di ba? Ang gagaling, Ngayon ko natatanaw yun. Tapos dumalaga talaga, bigay din siya sa akin. Si ate walang ganon. Pero siya ang natalino. Pero akong paborito. May ganon ba yan? So, biyaya ng Diyos. Ang dami mong tatanawin, bakit ang nagmumutawi sa labi ay reklamo? Disipulo ka nga ba? Ang disipulo, hindi mareklamo. Pag mareklamo ka pa, wala ka pa doon sa kalagayan ng pagiging disipulo. Sa biyaya at habag ng Diyos, kayang gumawa ang Diyos sa mga gusto magpabago sa Panginoon. Pag sabihin narito ka na bago ka ng nilalang, ang dami pang babaguhin, tatapyasin ng Diyos sa buhay natin. Walang perpekto, totoo, pero ang dami pang pangit sa buhay natin. Tama? Pag nag-aaral tayo, matuto tayo mag-evaluation ng sarili natin. Huwag natin ibato sa iba. Evaluate natin sarili natin. Huwag nyo na maibalik din sa akin. Kagaling nito magsalita. Kala mo naman siya. Yan. Wala pong magaling, kundi ang Diyos. Sama-sama tayong umangat sa pananampalataya. Walang hilahan, kundi magtulungan tayo. Paano mo ginagawa yan, Sheila? Gusto ko din gawin yan sa area ko. Paano mo ginagawa yan? Alma, gusto kong gawin sa area ko. Paano mag-motivate ng tao na nananalangin ng alas 3 hanggang alas 5? Sino nanalangin ng alas 3 hanggang alas 5? Hindi, ibig ko sabihin ay doon sa pagitan na yon. 3, 4, at saka 5. Pero kung kaya mo manalangin ng 3 hanggang 5, hindi mo galing. Di ba? Pero doon sa pagitan na yon, masarap manalangin. Sabi nga ng isang pastor, balik ulit tayo sa ating patotoo. Total, masarap naman. Sabi ng pastor, pag daw tayo po ay natulog ng alas 9, nakahiga na tayo at namamahinga na tayo, ang ginagamot ay ng scientific pananaw, ay nare-rest lahat yung katawan natin. Tapos nire-replenish, nire-replenish lahat yung mga organs natin sa katawan pag natutulog tayo ng ganoong oras.
At ang tapos ng tulog ay 4:00. Sabi ng pastor, tama, 4:00, devotion sa Panginoon. Pinagpahinga ka na ng Panginoon. Di ba? Hello? Minsan yung linggo pa, sasabihin natin, akin yun. Pahinga naman. Uy, matakot ka sa Diyos. Ano? Sa Diyos yun. Amen po ba? Kaya may ganoong nananalangin. 3:00, 4:00, 5:00. No. Paano pag sikat ng araw? Diba? Lalo na mga nanay. O di gagawa na. Sikat ng araw Ano? Ayan. Patotoo lang po yun. Mas paalabin natin yung buhay natin. Kasi paano tayo magbabahagi sa tao, sa iba, kung ang mismong buhay natin, lupay-pay, diba? Kulang, diba? Walang laman. No? Wala rin. So sa huli, ang sabi doon, ipahayag ang ebanghelyo ng kayamanan ni Kristo. Sabi sa Efeso 3:8, ako ang pinakamahamak sa lahat ng mga pinili ng Diyos. Amen. Gayunman, minarapat niyang ipagkaloob sa akin ang natatanging karapatan na ito. Amen. Ang mangaral ng magandang balita sa mga hentil. Amen. Tungkol sa di masukat na kayamanan ni Kristo. Grabe. Ano ba tingin niyo sa sarili niyo? Huwag masyadong mataas, no? Sabi ni Job, para pahalagahan. Ako isang bulate. Alam ko pagkakasabi ni Job. Ako isang bulate. Di ba? Takot tayong mabawak ng bulate, nandidiri tayo. Ganun tayo. Pero minarapat ng Diyos. Maging tagahatid ng mabuting balita ng Diyos. Ang di masukat na kayamanan ni Kristo. Grabe. Lord, salamat. Kaya pag nakapag-share tayo, sarap. Lord, salamat. No, kahit hindi nakita ni pastor, okay lang yun. Kahit walang appreciation, okay lang yun. Pero yung sayang dulot na nakapagsalita ka ng salita ng Diyos sa iba na hindi pa nakakakilala, napakasarap ng pakiramdam. So, panahon na po para tayo gumawa, para samantalahin ang bawat pagkakataon. No? Bakit po? Sapagkat ang mundo ngayon ay punong-puno ng kasamaan. Ang daigdig ngayon. Sinabi po yan sa Biblia sa aklat ng Efeso 5:16. No? Medyo alam ko parang ginamit din natin ang Efeso, redeeming the time. Diba? Redeeming the time. Kakunti ng panahon. Huwag na tayo magpatumpik-tumpik. Unahin na natin yung ating Jerusalem. Kasunod ang Judea, Samaria at sa dulo ng daigdig. Diba? Huwag na tayo. Huwag kang ikaw lang yung masaya. Diba? Huwag mo sabihin na, ay na, paraw na kami nasa impyerno. At least magkasama kami. Magkasama nga kayo, nag-aaway naman kayo doon. Walang mahalan sa impyerno. Sabihin nyo, ba't nakarating ka na ba doon? Hindi. Pero dito pa lang, nalalaman nyo, pag sobrang init ng panahon, di ba? Agawan sa electric fan, kung saan itatapat. O di ba, may labad doon. Hindi ako nakarating ng impyerno, pero dito nakikita natin. Mainit pa lang, saan tapat? Ako hindi, galing nga. Di ba? Kaya, samantalahin na natin. Kung mahal mo yung nasa loob ng bahay mo, yung kapitbahay mo, kung mahal mo yan, kaibigan mo, kasama mo sa trabaho, kaeskwela mo, o kung ano pa man, bahagi na natin ang salita ng Diyos. Huwag nating ikahiya ang ebanghelyo ng Diyos. Ang sabi, di ko alam kung saan talata, pag kinayaya natin ng Diyos, ikakahiya ka rin niya sa harap ng mga anghel ng Diyos. Amen. Sabi ni Apostol Pablo, binigyan ako ng Panginoon ng magandang pagkakataon upang isagawa iyon. Binigyan. Sa unang pag-aaral natin, nabanggit kung saan ipinangaral. Gawa 1:8. Gawin na po natin. Wag po tayong patumpik-tumpik. Pag hindi nyo talagang wala kayong kaya, wala pa rin knowledge, sinasabi ni Sheila, wala kayong knowledge, dalhin nyo si pastor. Pastor, doon kayo malanghalian sa amin. At iipunin ko yung aking mga anak. Natandaan niyo po yung sa Gawa chapter 10? 10 ba yun? Yung si Cornelio, di ba?
Nakausap niya ay sabi, ganyan, basta yung ganun yung kwento kay Cornelio, di ba? Pero ang ginawa ni Cornelio, ayaw niya na siya lang yung makinig. Di ba? Ang dami niyang inimbitahan. Ang dami niyang inipon na tao para makapakinig ng dadalhin ni, sinong dadala? Si Pedro. O, di ba niluhuran pa nga si Pedro? Sabi, huwag mo akong luhuran. Tao din akong katulad mo. Di ba? So yun. Inipon niya. At nakapakinig ng salita ng Diyos ang lahat ng kaibigan ni Cornelio, kamag-anak, kung ano pa man yung dinala ni Cornelio. Tayo, hiyang-hiya tayo na malamang tayong Kristiyano. Kasi alam mo ba't ka nahihiya? Alam mo yun, no? Ba't ka nahihiya? Kasi ayaw mo magbahagi ng salita ng Diyos. Amen. Yan po ang ating pinag-aralan. Kaya wag po tayong dumako sa binanggit din ni Pastor noong linggo sa aklat na Ezekiel 33:8 na sabi, pag di natin ginawa mga bagay na yon, tayo ay may pananagutan. At ang sabi pa sa ibang salin, sisingilin ko ang dugo niya sa iyo. Sakit mo. Ano ba yung nakalagay dyan? Pero diyan may pananagutan ka sa kanyang kamatayan. Mahalaga kasi sinabi no? Hindi yung parang namatay na, tsaka, kasi ako naalala ko, nung isang matanda, lagi ako nadaan doon sa may Itaas Kilabais. May matanda doon na namatay nga sa banyo. Na yun ay pinapasharean sa akin ni Lord. Sharean mo yung matanda yan. Di ba may nangungusap naman sa atin? Pinalagpas ko ng pinalagpas, dinadaanan ko lang siya. Tapos nabalitaan ko, patay na. Nadulas daw sa banyo. No, kamag-anakan yata nila, Sister Edith yun. Yun namatay sa banyo. Doon kalabais doon, kakahin, kung tawag nila, kakahin. Mga ganyan. Ayun. Aranyes yun, alam ko din nga. Yun, sa banyo siya namatay, matanda na. Pinapasharean. Pero hindi tayo nag-share. Yun. Ako, may sisingilin pala sa akin, sisingilin sa akin. So alam natin yung mga bagay na yon. At least ngayon, hindi na tayo tahimik na mga Kristiyano, mga disipulo ng Diyos, kundi may mga pamamaraan na tayo magbahagi ng salita ng Diyos. Kung ayaw pa rin magsalita, yung magbigay ka ng tracts, no, sa kapitbahay mo, gawin nyo po. No, ayaw pa rin magsalita. Pero bago nyo iabot ang tracts na yan o yung babasahin, magpe-pray muna kayo. No? Huwag nyo iabot ng basta lang. Mag-pray kayo. Sabi nga, maging sa mission, meron kasama pa rin ang bulsa. Hindi mawawala yon. Kasi bahagi yan ng ating pag-mission. So, napagpala po ba ang lahat? May natutunan po tayong lahat? Hallelujah. Salamat po na sa susunod na mga linggo, kasama na natin ang ating mga mahal sa buhay. Tayo po lahat ay tumayo. Tayo po ay manalangin. Yes, so God. Minsan alam natin na, yung kinanta kanina ni Shi, alam natin na yung pagmamahal ng Diyos ay walang katulad. At kailan may di nagkulang. Tapos sa mga panalangin,